Magiging cooperative at independent daw ang Senado sa gitna ng mga issue. Yan ang pangako ng nagbabalik sa pagka-Senate President na si Tito Soto. Ayon sa isang source ng GMA Integrated News, 14 na senador ang sumuporta kay Soto para palitan si Chis Escudero. Balita hatid ni Mark Salazar. Mr. President, I would like to move to declare the position of the Senate President as vacant, Mr. President. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Walang kumontra sa musyon ni Senador Mig Zubiri sa pagbubukas ng sesyon ng Senado. Ang pagbakante sa pwesto ng Senate President nauwi sa nominasyon kay Senador Tito Soto para palitan si Senate President Chis Escudero. Walang lumaban kay Soto na umaga pa lang ay matunog na may sapat na bilang para maging leader ng Senado. Ayon sa isang source, kabilang sa mga sumuporta kay Soto sina Senador Ping Lacson, Risa Ontiveros, Bam Aquino, Loren Legarda, Kiko Pangilinan, Mark at Camille Villar, Pia Cayetano, Erwin at Rafi Tulfo, Mig Zubiri, Win Gatchalian, Lito Lapid at JV Ejercito. Sa kanyang talumpati matapos may luklok na Senate President, nagpasalamat si Soto sa mga kasama. Tiniyak niyang magiging cooperative ang Senado pero independyente sa gitna ng mga hinaharap nilang hamon. Our people are enraged of corruption. Corruption that is now seen, heard, and felt by the Filipinos more than ever. The failed flood control projects that's supposed to protect the lives, livelihood, and properties of our countrymen, the dilapidated classrooms for our students, and the lack of quality farm-to-market roads to aid our farmers, all are engulfed in corruption, hindering the progress of the nation as a whole. Nagpasalamat naman si Escudero sa lahat ng mga kasamang senador na nakatuwang niya mula 19th Congress lalo sa pagpapasa ng mahahalagang batas na pinapakinabangan ng mga Pilipino. During my tenure, Mr. President, the Senate did not shy away from confronting the difficult questions facing our nation. We passed a record number of laws that helped uplift the lives of our countrymen. We conducted hearings that unearthed corruption on a scale rarely seen before. And in doing so, we remind the public that accountability is not a mere empty rhetoric, but a duty that we must uphold. Ayon kay Soto, ilang linggong pinag-usapan at ginapang bagong nabuo ang 15 senador na nagpatalsik kay Escudero. Hindi niya na ikinuwento ang detalye ng negosasyon. Hindi naman kasi ako nagsimula eh. Di ba yung apat doon sa Mythical 5 eh. Apo. Nagsimula eh. So hindi ko alam sino mga kinakausap mo muna eh. Pinakamagandang tanungin mo yung apat. Na nag-initiate. Yung Senator Lacson, Legarda, Zubiri, and Hontiveros. I went to see him and told him. And then una niya tinanong, so how do you want to do this? Sabi ko, it's up to you. Sabi ko, how would you prefer to do it? Sabi niya, let's do it by acclamation and declare the position of Senate President vacant. Sabi ni Senador JV Ejercito, isa siya sa mga huling kinausap para imbitahan sa bagong mayorya. May mga nag-usap din kami ng mga kasama natin. In particular kami ni Sen. Sherwin, nag-usap kami kung anong gagawin namin. Kasi may mga kumausap din naman sa amin na we cannot reveal na. Ang Senate President Pro Tempore ni Escudero na si Senador Jinggoy Estrada habang nasa Blue Ribbon Committee hearing, nakabalita na ikukudita na pala sila sa hapon. I was dumbfounded. How were you informed? Well, I talked to SP Cheese what's happening because I've read in social media na may mga rigodon nga mangyayari sa Senate. So, I was surprised. But it happens. Wala tayong magagawa. They have the numbers, so congratulations. Sa tinaguriang Duterte Block naman, si Senadora Amy Marcos ang nagsabing hindi sila isinama sa usapan. Nagpirmahan daw. Pero wala namang binigay sa akin. Nagtitignan. Wala namang kumausap. Wala namang nagkumbinse. Parang nalito nga kami ni Nabato. Nalito rin kami ni Nabongo. Ano ba nangyayari? Pati si Senator Robin na patakbo yata kay SP Cheese. Nagkakalituhan bakit yung Duterte Block na out kami.
Wala pang umaamin ng dahilan kung bakit pinatalsik si Escudero bagamat nahahagingan ng usapin ng flood control scandal na kumakabit kay Escudero at dating Majority Leader Joel Villanueva. Siguro nasobrahan na yung siraan ng both houses no? It has affected the institutions already. Yeah. Ako naman, I think yung mga issues kay Sen. Cheese, kay Sen. Joel, it's part of the demolition job. But it's already affecting the Senate and we have to save that institution. Maraming mga hinaharap yung leadership namin. Di ba? Maraming hinaharap. Nabuti na rin siguro yung we'll try to calm things down in the Senate. Kasama ba ang flood control issue kaya bababa siya? Hindi naman siguro. Ito'y talagang a few weeks back, pinag-uusapan na rin ng mga kasama namin. Si Senador Ping Lacson ang inihalal na bagong Senate President pro tempore habang si Senador Mig Zubiri ang bagong Senate Majority Leader. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinanong sa Senate President Tito Soto kung bakit hindi isinama ang Duterte Bloc sa usapin ng pagpapalit ng liderato sa Senado. Ang Duterte Bloc ay binubuo ni na Senador Amy Marcos, Robin Padilla, Bongo, Rodante Marcoleta at Ronald Bato de la Rosa. I've been in the Senate and I've experienced 6 or 7 leadership changes. Usually, ganun talaga. Hindi talaga napag-usapan yan. At kasi kapag ganun, hindi natutuloy. Pero open kayo sakaling mag-join sila sa majority? Yes, of course. Anything for the good of the Senate and for the good of the country. Yun ang importante sa atin.